Magandang hapon sa inyong lahat. Napapanahon po ang ebanghelyo natin. At the heart of this gospel is accountability. Jesus told the story of a rich man who had a steward, and the steward has not been trustworthy. At nakarating sa kanya yung balita. So pinatawag niya yung kanyang katiwala at sabi niya, "What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship because you can no longer be my steward. Pinagkatiwalaan kita, niloko mo ko, tatanggalin kita." The heart of the gospel is accountability. But the heart of accountability is the reality that we are not owners. Hindi tayo ang may-ari. Katiwala lamang tayo. Everything that we have, everything that we possess, they are not really ours. They are just being entrusted to us. And the real owner is God. Nasabi ko napapanahon ito kasi alam naman ninyo yung nakita nyo naman yung balita sa nangyari sa Cebu. Parang nagbabalik kunita sa nangyari sa atin dito sa Luzon, sa Ondoy. Bunga yan ng pang-aabuso sa kalikasan. Patuloy nating kinakalbo ang mga bundok, kaya tuloy ang tubig na galing sa ulan ay hindi nasasalo ng bundok sapagkat kalbo na. Tulad ng mga kalbo dito, no? Okay, tulad ko, medyo manipis na ang buhok. Pag nag-shower kayo, diretso yung tubig sa babae, no? Walang pumipigil na buhok. Ganyan ang nangyayari sa mga bundok natin. Kaya binabalikan lang tayo ng bundok. Binabalikan lang tayo ng kalikasan. Parang sinasabi ng kalikasan, alagaan mo ko, aalagaan kita. Abusuhin mo ako, mapapahamak ka. And that is why the gospel is a very timely reminder to us, we are not the owners. Also, secondly, wala pang nakukulong Tagal na. Bakit? Anong pumipigil para managot yung mga dapat managot? Akala nila, pera nila yon. Hindi. Yan ay pera ng bayan. Pera ng bayan na dapat na ginagamit para sa kapakanan ng bayan. Trilyon, hindi lamang milyon, trilyon na pera ang nawala sa pangungurakot. Tuloy, yung mga flood control projects na dapat na magprotekta sa mga tao, nawala o wala. Ako at kayo, dapat panagutin natin ang mga dapat managot. Para tayo yung may-ari. Ang taong bayan ang may-ari ng pera at sinasabi natin sa ating mga government officials, "What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship because you can no longer be my servant." They are not the owners. They are just our servants. And we should hold them accountable. Sana bago magpasko, may nakakulong na para masaya ang Pasko. Sapagkat kung hindi, kapag walang nanagot, makakalimutan natin ito at pagkatapos
hihintayin natin ang panibagong bagyo na sisira sa ating tahanan, sisira sa ating mga buhay, sisira sa ating mga hanap buhay. Our gospel today is reminding us we are not the owners, and in the end, we will be held accountable. Amen.